Ma'am Cora, via Zoom. Magandang hapon po sa inyo. This is Henry Uri and I'm with my partner Karen Oyong. Ma'am? Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon sa inyo, Henry and Karen, and thank you for inviting me to your show. Opo, it's an honor. Kami po ang magpapasalamat sa inyo at kayo po ay nagpaunlak sa amin. Ma'am, kumusta na ang ekonomiya ng bansa? Kumusta na ang Pilipinas pagdating sa negosyo, sa investment? May sakit. May sakit na ang Pilipinas. Ang ekonomiya natin kasi hindi na magandang takbo niya ngayon. Nakita naman natin nung fourth quarter nung last year, no? 3% na lang yung growth ng economy natin. Samantalang ang fourth quarter normally mataas yan kasi holiday season yan eh. Normally maraming or buoyant ang economy pagka ganyang panahon dahil marami nagpa-party, marami bumibili pang regalo, ganyan kasi Christmas, ganun. So, normally active ang fourth quarter. Pero the fact na 3% lang yung tinaas niya, ibig sabihin, medyo mahina na talaga yung mga pillars ng growth niya, no? Lalo na yung investments at saka yung government spending. So ang tumataguyod na lang talaga sa growth na yon, ang nakikita ko ay ang OFW remittances. Oo. Meron kayong binabanggit in one of your posts, ma'am, I'll go by reading this. Ang binabanggit po ninyo is worst Philippine president drove business confidence down to its lowest in 25 years. And then merong binahagi po kayo ritong graph na from 2021 na mataas yung confidence index. Pagdating po nitong 2026, tama ba ito? Tila March 2026. biglang bumulusok ho ito. Into a negative 24.3. Ma'am, paano po ninyo nasabi ito at ano po ba ang nangyari? Bakit naging ganito? So yung business confidence index, hindi yan galing sa akin, galing yan sa Opo. Bangko Sentral. Yeah. So lagi nilang ginagawa yan every month. So sinasite ko lang yung mga numero nila. So ibig sabihin yung business confidence index na yan, mas marami ang hindi maganda or pessimistic sa economy natin kaysa dun sa mga optimistic. Kaya ngayon naging negative 24 and supposedly that's the lowest in 25 years. Alam mo, Henry, since 1985, no, 40 years ago, I've already been dealing with foreign investors at that time kasi yung trabaho ko noon, international stockbroking, no? So, magawa na ako ng mga research analysis, ganyan. So, nung time na yun, hanggang ngayon ko lang talaga na-experience sa pakikipaghalubilo ko sa mga foreign investors, no? Ngayon ko lang nakita talaga na talagang may rason sila para umiwas muna sa Pilipinas. Kasi napakaraming factors, no. Ang pinakamalaking factor na diyan yung level of corruption ngayon, napakatalamak talaga, no, tsaka widespread. From top to bottom hanggang mga barangay level. Na makakarinig ka talaga ng mga kwento mismo doon sa mga tao na talagang talamak talaga ang corruption. Ikalawa, political instability. So ngayon, imbis na asikasuhin ang krisis sa langis, puro impeachment ang naririnig natin, lalo na sa Kongreso, no? So hindi nakafocus dun sa problema ng mga tao yung atensyon ng karamihan sa ating pamahalaan. Kasi ikatlo, yung walang accountability, no? Kasi ang dami ng hearings na ginawa tungkol dito sa mga ghost projects. Hanggang ngayon, walang napapanagot. Ganyan. So, kung ako investor, pupunta na lang ako sa ibang bansa bago ako pumunta sa Pilipinas kasi parang ang taas ng political risk at saka economic risk dito sa bansa natin. Ikaapat, yung inflation, no. So, runaway ang inflation natin ngayon kasi hindi na control ng pamahalaan natin yung pagtaas ng presyo ng gasolina kasi kung kukumpara mo yung diesel natin kesa sa diesel sa ibang bansa, ang laki ng tinaas ng presyo dito kesa sa ibang bansa. Okay, so So,
Opo. So, Sige, go ahead. Ma'am Cora, yung mga nabanggit yung mga factors ay within po kumbaga internal factors po dito sa Pilipinas. Yeah. Pero how about yung mga external factors? Kasi nakaka-compound din po ito, no? Katulad po ng krisis sa Middle East, may mga iba pa pong mga factors like US tariffs, yung mga ganito pong mga issues, Ma'am Cora? Kaya nga sinabi ko sa inyo, 'di ba, nung fourth quarter, mahina na talaga yung ekonomiya. Kung walang OFW remittances, malamang recession na tayo. Bago pa nangyari ang oil crisis 'yon. Kasi ang oil crisis nangyari yan Marso na 'di ba? Opo. So ibig sabihin, from then hanggang February, talagang domestic factors mostly ang nag-affect. Yung sa tariffs, maliit na bagay yun kasi ang tawag dito, 2% lang naman yung inakyat ng tariffs ng Philippines from 17 to 19%. So hindi malaking bagay yon. Ang malaking bagay talaga yung corruption level na-trigger niya yung capital flight ng mga foreign investors kasi tinitignan talaga ng mga namumuhunan, especially mga foreigners, yung good governance sa isang bansa. Opo. Kasi syempre, kung mahina yung governance, matitreaten yung earnings na dapat kikitain nila or yung kikitain ng mga companies where they are investing in. Kasi lalo na sa stock market, pagka kagaya ngayon, manghihina ang merkado, no? Syempre, malulugi rin yung mga investors dyan. Bagsak nga yung stock market natin ngayon, di ba? Wow. Okay. So, Ma'am Cora, given all these reasons po at mga factors, ano po ba dapat ang una munang tutukan ng ating pamahalaan para kahit paano po ay makabawi tayo unti-unti, makabawi po ang ating ekonomiya at maramdaman po from the grassroots or the ground level po yung kahit konting kaginhawaan po amidst all this crisis po, Ma'am Cora? Kailangan talaga ayusin nila yung fiscal management, no? Kailangan magtino talaga yung gobyerno kasi hangga't hindi nararamdaman ng masang Pilipino yung ginagastos ng gobyerno, hindi yan mag-aano sa consumer confidence, hindi yan magre-resulta sa consumer confidence. By the way, walang personalan dito. Talagang tinitingnan ko lang lahat talaga yung mga numero na nakikita ko sa mga report ng government din mismo. So anyway, yun nga, so kung gusto nilang kasi ang mga pillars of growth, no, ng isang ekonomiya ay consumer spending, government spending, investments. Yung consumer spending sa atin, highly dependent yan ngayon sa OFW remittances. Yun yung external factor na nag-feed mostly sa household spending kasi they're bringing in $32 billion every year. So nako-convert yan. So ngayon mahina ang piso. Medyo okay yan for OFW remittances. Pero dagdag yung higher peso sa cost of production. Diba? So tataas din. So it will also affect inflation. Yan, kasi marami tayong importation, lalo na yung bigas, langis, di ba? Yan ang mga pinakamalalaking importations natin. So kung mahina ang piso, tataas ang import cost natin. Okay? So, ang ngayon, kailangan magtino talaga ang gobyerno kasi yung fiscal budget natin, deficit ng 2 billion. So yung utang natin ngayon is 18 trillion pesos, no? So kung ang deficit is 2 trillion, tama ba? 2 trillion. So lalaki na naman yung utang natin to 20 trillion. In fact, yung debt service natin as of March, dumoble na from last year. So, ang ayaw natin mangyari dyan yung lahat ng tax natin napupunta na lang sa pagbayad ng utang. Kagaya nangyari nung 80s, di ba? Nagkaroon tayo ng debt crisis. So, yung mga kinikita ng mga FWs, lahat napupunta lang sa pagbayad ng utang ng Pilipinas. So, ayaw mo balik sa ganong panahon kasi napakahirap. Talagang naramdaman ko kasi henerasyon namin yun naramdaman namin yung hirap nung nagkaroon ng debt crisis and it took 20 years to get out of the IMF program. Ma'am, let's talk about accountability. Ang sentro ng pinag-uusapang kinakailangang may managot ay itong flood control anomaly. Billion of pesos ang napunta sa korupsyon. But the President
he himself said, mahiya naman kayo, nagsagawa ng mga series of investigations, may umabot sa Blue Ribbon, nahinto, may mga pangilang-ilang sundot sa Kongreso, may mga kinasuhan, pero yung isang talagang makapagtuturo kung sino ang magkakasabwat at sino ang mastermind nito, walang iba kundi si Saldico, ay nasa labas pa ng bansa at hindi pa na papauwi, at balita nga ay lumipat pa nga ng France to seek an asylum. Ito ho ba'y talagang hindi mapipigil ang tune-out factor na yung mga investor dito ay umalis at yung mga papasok pa ay umayaw na because of this kawalang resulta na mapanagot yung mga dapat managot. Yes, kasi pag walang accountability, lumalala ang problema. Kaya nga naging widespread, di ba? From top to bottom, pati sa barangay level. Di ba, si Mayor Magalong nun, he was already talking about 30-30-30 or 7-7-7 schemes, no? Na nakikinabang from Congress to the local government, no? Tapos ang natitira sa tao or sa mga beneficiaries, kundi 30%, basta hindi na yung kabuuan talaga itong mga ayuda na to, no. So napaka-massive ng leakage sa system. So pag ganyan, syempre it will affect business confidence kasi pati sila like for instance, lagi kong sinasabi yung nangyari sa Francisco Motors. They were going to invest $1 billion in the Philippines. And this is a local company. Pero umatras sila. Bakit? Kasi ang tagal nung processing, no, ng permits, ganyan. So, pumunta na lang sa China. So, sinong nabigyan ng trabaho? Yung mga incheck, hindi yung mga Pilipino. Ganon type. Pero yung mga pronouncement ng Pangulo, yung ginagawa ng Kongreso, yun ho, sa tingin ninyo, hindi yun pumapatok, hindi yung the investor are not buying that actions of the government? Kasi nga yung numbers are telling the story, no? Yung economic numbers. So, if household spending only grows by so much, ibig sabihin nun, yung mga bibili sa malls, no, sa mga stores, sa mga ganyan, bababa ang sales nila. So pag bumaba ang sales nila, tapos tumataas ang cost of production, 'di ba? So ibig sabihin yung profitability nila lumiliit. So pag gano'n yung profitability mo, kasi ang mga investors isa lang naman ang ambisyon niyan kumita. 'Di ba? Ngayon, kung hindi sila kikita dito sa Pilipinas, pupunta yan sa ibang bansa. Bakit sila magpapakanda hirap dito kung hindi naman sila kikita? Oo. Yung buwis nila na nakawin pa. Tama po ba? yung maraming ganun, di ba? Ngayon, nararamdaman niya ng mga tao ngayon na parang, bakit anong ginagawa sa buwis ko? Kasi parang wala ako nakikitang malalaking projects ngayon So ma'am, dahil kayo may ang inyo pong expertise at background na ekonomiya at of course galing na rin po kayo sa Bangko Sentral ng Pilipinas, naging usapin na rin po kasi yung mga free trade agreements, specifically po with the European Union. Let's just take that for example. Ang daming beses po na naudlot at ilang rounds na po ng negotiations. I think mag-commence po ulit this coming I think next month po ba yun ulit for the 6th round. Pero kasi isa pong mahalagang component din po ng FTA at mga European countries po ay gusto nila meron anti-corruption and human rights component po ito na nakikita na sumusunod po tayo, tumatalima po tayo dito. So do you think in this case, ready na po ba tayo for these components po? Dahil for some investors or siguro most of the investors, mahalaga po sa kanila to. So that baka hindi lang po galing sa European Union, baka sa iba pong mga bansa pa, mga potential investors, kasi they want to feel, nakausap po namin personally po si EU Ambassador to the Philippines, si Massimo Santoro. Sabi niya na European investors would like to feel safe not just for 1 year, 2 years, but for the longest period, like more than that, 50 years at the most, sabi nga niya pong ganon. So what is your comment about this, Ma'am Cora?
Actually, talagang binabantayan na ngayon ng mga investors talaga. At saka yan, mga trade partners natin, ang governance. So kaya, in fact, ang mga companies ngayon, mga publicly listed companies, kailangan silang bigay ng sustainability report. Yung sustainability report na yan contains yung performance nila when it comes to governance, when it comes to the environment and social matters, no? And labor practices pati din sa pala, Ma'am gobyerno, Cora. tinitignan din nila yan kung paano pinapatakbo ang ating ekonomiya at ang ating pamahalaan. So kung nakikita nila na hindi maganda ang takbo, pahihirapan nila tayo ng pahihirapan. So kaya sabi mo hanggang ngayon walang nangyayari kasi nakikita nila na wala rin nangyayari pagdating sa good governance. So as far as the policy sa investment, sa pagninegosyo, sa pag-akit ng mga investor is concerned, wala ho bang nakikitang kumbaga palatable o yung attract somehow na ma-attract yung mga negosyante na pumunta rito kaysa ayoko naman sabihin magtiyaga, kundi maski pa paano mag-invest pa rin sapagkat masisipag naman ng mga Pinoy, resilient, maraming maayos naman maski pa paano ang Pilipinas. Pero I-add ko lang din, partner, na mga investors, nakikita rin nila sa Pilipinas na very young yung ating working population. Mga bata, mga early 20s, so a strong young workforce. Yeah. And magaling po mag-English din, so walang language barrier. So yung polisiya ho, let's deal about policy. Anong polisiya ang dapat sa lalong madaling panahon ay ayusin ng gobyernong ito? Otherwise, baka in 5 to 10 years baka puro OFW na lang talaga at papaano kung may mga krisis sa Middle East, may mga ibang mga geopolitical issues, nagkakaroon ng digmaan sa iba-ibang mga bansa, pag naapektuhan ng mga OFW, delikado tayo, Ma'am Cora. Actually, nakakalungkot talaga kasi as you said, yung demographics natin, bata. Tapos, so they're entering the productive stage kasi ang average age ngayon ng Philippines is 27 years old. So entering the productive stage. Pero hindi lang naman labor ang component ng isang company, di ba? Ang isa pang pinakamalaki is raw materials. Tapos electricity, ganyan. So labor, mura dito. Pero pagdating sa cost of production, yung lalo yan, madalas nag-i-import. Tapos ang gasolina dito mas mahal kaysa sa ibang bansa. Ang electricity mas mahal kaysa sa ibang bansa. So anong pwede mong ibenta sa Pilipinas ngayon na pwedeng maka-attract na, kasi nga, like I said, ang primary consideration nila is to make money, to make profits, no? Kasi kapitalismo ang gusto mong patakbuhin Ganyan ang pag-iisip ng mga investors. So, paano mo sila ma-attract kung hindi naman sila kikita masyado dito? Yung margin dito mas maliit kaysa sa ibang bansa. Kaya, kita mo, Vietnam, naunahan na tayo. Di ba? Nung nag-uumpisa pala ako noong 1985, kasabayan pa lang natin ang Thailand, Malaysia. Medyo nauna pa tayo yata sa Malaysia at that time. Pero ngayon talagang we're way behind Thailand and Malaysia and even Indonesia. At naunahan na tayo ng Vietnam when it comes to foreign investment attraction. Okay. So, bakit ganun? Nakatulong din po ba, Ma'am Cora, na of course ang chairship ng ASEAN ngayon ay Pilipinas, So this is our time, ika nga, to shine, to promote our country and our businesses. What do you think should our government do about this? Well, they have to really clean up the government as early as now. If there is that political will, no? I don't know if there's any political will. Kasi yung Congress, nakikita mo naman, impeachment pa rin talaga ang inaano. Dapat ngayon, they're paying attention to the energy policy, no? Dapat tinitingnan nila, should we have a strategic petroleum reserve? Should we have an oil price stabilization fund? Should we, strengthen our bilateral relationships when it comes to oil supply with Russia, with China, with the ASEAN countries? May mga nagtatanong ba ng ganun?
Parang wala di ba? So dapat yun ang priority ngayon kasi nandun yung crisis So if I were an ASEAN partner, I will ask myself, bakit ako pupunta sa Pilipinas ngayon? So parang nakikita ko baka yung high level representation hindi mangyari. Baka magpadala lang sila ng mid-level representation. Pero itong lahat ng ito, ma'am, the buck stops at the door of the palace. Of course, the president, ano ho, may kuwan ho ba? Baka naman naib itong aking uri ng pagtatanong, ano ho, masyado akong naib. Pero diretsahan, ang mga investor ba sa nakikita ninyo, may malaking problema sila sa presidenteng nakaupo? Well, it reflects on the economy kasi 3 years na yung presidente, di ba? Or more than 3 years, in fact. So, in 3 years, yung last year niya missed the economic target by a lot. Kasi the economic target was between 5.5 and 6%. Ang na-achieve lang niya, 4.4. So, the question is, does that reflect on the governance of the president? Of course it does, because yung economic vision niya is reflected on the economic numbers. So the question now is, can he produce higher growth in the next 2 years, in his next 2 remaining years? Kagaya ngayon, nakikita natin, wala pa rin masyadong mga bagong projects kasi nga, puro impeachment ang inaasikaso, di ba? So, how will that redound to higher economic growth? Bumagsak to -24, which is the lowest in 25 years. So how can you attract investors ganyan? Opo. Pero Ma'am Cora, naintindihan po natin na kailangan yung focus ay hindi ma-distract, no? Pero paano po natin babalansehin na of course there are issues pa rin po, domestic issues about corruption and accountability. Kailangan pa rin pong imbestigahan, kailangan pa rin pong silipin, kailangan pa rin pong hulihin ang mga accountable po sa mga charges po, corruption charges or issues. But at the same time, yung hindi po napapabayaan yung ating ekonomiya amidst all what is happening po. Yes, kaya nga 'di ba? So ngayon, magkano lang ba na isole? 650 million. Magkano ang nawala? 1.5 trillion. So that 650 million is just a drop in the bucket. So how do you recover the 1.45 trillion or probably even more, 'di ba? Kasi napakalawak, hindi lang naman sa flood control nangyayari ang corruption na 'yan, 'di ba? So it's high time that they return the money. But how do they return the money? Baka na-launder na. Diba? Marami na dyan na-launder na. Binili ng kotse, binili ng lote, linabas sa ibang bangko sa labas ng bansa, ganyan. So, kasi wala ngang freeze orders. Ngayon nga lang nag-freeze order kay Martin Romualdez, diba? So, bakit yung iba wala pa? Ilan ba yung napangalanan ng mga Marines? Ilan yung mga nasa Kongreso doon, ilan yung nasa Senado. Bakit si Martin Romualdez lang ang naka-freeze order? And then ito yun nga ho ang malungkot, ano ho, ang pinuntahan ng ng Department of Justice na sabi ay nahuli na. Di malaman ko na aresto ko. Yeah. Ang sabi nahuli na aresto. Yeah. Can you hear us, ma'am? Yeah, I can hear now. Yeah, ang binabanggit ko po yung napakalungkot na nangyaring sinabing nahuli na aresto na si Saldico sapagkat si Saldico napaka-importanting tao nito para sa isang accountability na ating pinag-uusapan. Kanya lang, partner, Ma'am Cora, pinuntahan mismo ng DOJ pero masakit, wala roon, naka-zek out na at kumukuha na raw ng asylum ngayon, nag-a-apply ng asylum ngayon sa France. So pagkaho ganyan na yung sinasabi nating napakalaking hinihingi ng mga investor na magkaroon kayo ng accountability, you think may highly achievable pa ba ho ito? O baka para na lang tayong sa Tagalog, para tayong namamana ng tungaw sa madaling araw, Ma'am Cora? Yun nga nakikita yung political will, di ba? Kung talagang desidido ka talaga na
panagutin mo lahat ng mga kawatan, gagawan at gagawan mo pala, paraan yan. Kailan ba na si Presidente, di ba, July? So, July, sabi niya, mahiya naman kayo. Tapos, pinaumpisahan na niya yung investigasyon. Una sa Congress, tapos sa Senate, tapos sa ICI. Anong nangyari sa mga investigasyon na yun? Wala. Hanggang ngayon, naghihintay tayo ng resulta. Hindi pa rin napipirmahan sa Senate Blue Ribbon yung kanilang report. Diba? So, parang ang laking aksaya, apart from the stolen money, pati yung wastage sa mga investigations, sa hearings and all that, sobrang leakage yan sa ating economy. So that's why I'm saying, the lost money is more than 1.45 trillion. Ay, nako. Anyway, but let's be optimistic pa rin. Siguro naman may awa ang Diyos. Cora. Sana. Sana. Siguro ma'am, ang ano na lang po sa publiko ay sana rin ay maramdaman din naman nila yung malasakit ng pamahalaan. Yung mga government services po kasi, mga pampublikong serbisyo, hindi rin po kasi nararamdaman. Tama po ba, Ma'am Cora? Pero kailangan rin talaga humingi tayo ng pagbabago kasi hanggat walang collective voice na malakas, ganyan. Opo. Walang mangyayari kasi kung lahat tatahimik na natatakot sila na baka balikan sila ng gobyerno. Walang mangyayari. Kailangan talaga magsalita na tayo at humingi tayo ng pagbabago kasi kailangan talaga magkaroon ng malawakang pagbabago ang pamahalaan. Tama ba ako, ma'am, yung kasabihan kung hindi tayo magsasalita, mananatili tayong maralita? Yes, I agree. Kaya nga nagsasalita na ako. Ma'am Cora, thank you so much for joining us. Salamat Thank you, po Ma'am na marami. Cora. Maraming salamat. Salamat. Henry. Thank you. Nice to see you. Thank you po, ma'am. Have a great time. Salamat si Ma'am Cora Guidote, former head ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Investor Relations Office.